So yan nga guys, nandito na tayo sa taas. Kailangan muna natin luwagan tong tornilyo rito. Yan, para mahugot natin. So ito nga pala guys yung ating extension wire bago. Ito yung binili natin ng nakaraan. So hilahin ko lang to dito sa may magkukuha na natin ang power source. Tawisa na tayo dahil hindi biro ang pag-assemble nitong lifter at talagang may kabigatan. Nakalagay dito sa lifter 200 kilo. So ayan guys, sakit na tayo sa taas. Ganito mandaya ng mga katrabaho guys. Ganito mandaya ng mga katrabaho guys. Hello guys, this is Richard Mix TV and welcome to my vlog. For today's video, ngayon ay araw ng Huwebes. So yung mga amo ko ay nagpunta ng resort doon sa kanilang bahay bakasyon sa Ur. So ngayon gagawin ko yung trabaho dito hanggat wala sila. So ngayon guys, lalamangan ko yung ibang mga kasama ko sa trabaho. Dahil pagkakataon ko ito para magawa ko yung mga dapat gawin dito sa likod ng bahay ng amo ko. So ayan guys, simulan natin ang trabaho habang wala yung aking amo. Samantalahin natin na walang tao dito sa bahay. So ayan guys, kunin ko lang yung aking lifter para makakit ang poste. Alright. Ito na guys yung lifter na gagamitin natin. Medyo mabigat lalo pag solo ka, pero kaya naman natin yan. Kaya wala tayong helper. So dadalhin ko ito dun sa area kung saan ako magpapalit ng ilaw o kung saan tayo magre-repair. So yan, tanggalin ko muna yung lock kasi nakalock to. So ayan guys, dalhin ko na to. Dadala na natin yung lifter dito sa area kung saan tayo magche-check ng ilaw. So i-prepare ko muna yung mga brace nya para safety sa pag-akit natin dito sa poste. So ayan guys, umpisahan na natin ang trabaho. So ngayon guys, nakabit ko na yung brace. So kailangan ko muna buksan yung cover ng poste dito sa baba para sa supply, para pagte-testing natin mamaya ng ilaw. So yan guys, tanggalin muna natin yung cover ng kanyang power supply.
So yan guys, natanggalan natin yung cover para sa kanyang power supply. Mamaya lalagyan natin ito ng supply direct do sa ating extension cord. Pero bago yan, tatry muna nating troubleshoot kung ano yung problema nitong poste, kung bakit hindi siya umiilaw. So may dala naman tayong pamalit na transformer at saka bulb. So yan, try ko muna siyang ganyan para hindi sumabit doon sa ating lifter. So yan guys, lagyan natin ng supply itong ating lifter. So ito nga pala guys yung ating extension wire bago. Ito yung binili natin nung nakaraan. So hilahin ko lang to dito sa may pagkukuha na natin ng power source dito sa may panel. Kung matatandaan nyo guys, ito yung nilagay kong panel board at yung ating power outlet. So yan. So ngayon lang natin nagamit itong ating bagong extension cord. Yan. Malaking bagay talaga pagka naglagay tayo ng power outlet dito. So yan. Ito na yung ating power outlet. Try natin kung gagana na siya. Bagong bago. Kaya ako nagpabili nito guys, para meron akong sarili. Kasi pagka nagsabay yung trabaho namin ng mga cleaner dito, wala akong magamit. So yan, try na natin kung nagana na itong ating lifter. Okay na guys. So umpisa na natin ang trabaho ngayon para i-check itong poste na to. So ayan guys, sakita tayo sa taas. Ganito man daya ng mga katrabaho. Ganito man daya ng mga katrabaho. Ang kakapal na mukha nyo. Pag wala yung amo natin, samantalahin natin yung trabaho dito sa likod ng bahay niya na dating hindi natin basta-basta mapasok o mapuntahan tuwing narito sila. So ngayon yung pagkakataon na makapagtrabaho tayo na walang abala sa atin. So yan guys, ito na yung ilaw na ating i-repair ngayon. Yan guys, ito yung ilaw dito sa poste na hindi na gumagana. So tatanggalin ko muna itong cover, tapos tingnan natin yung bulb kung okay pa. Kung okay naman yung bulb, titignan naman natin yung yung transformer niya at saka yung kanyang ignitor. Yun lang naman yung madalas na nasisira dito sa ilaw na to. So yan guys, hindi ko na may papakita sa inyo yung pagtatanggal kasi wala tayong tagahawak ng camera. So ito guys, natanggal natin yung takip. So titignan ko man yung bulb nya kung okay pa. So ito yung kanyang bulb guys, makikita nyo maitim na. So ang una natin gagawin ay papalitan muna natin itong bulb, tapos saka natin testingin. So baba muna tayo guys para kumuha ng ganitong bulb. Bali ito ay hindi natin makita, so medyo malabo. Kung ito ba ay 70 watts. So yan, nakita ko guys 70 watts. Kaya lang hindi na makita rito sa ating camera. So ito ay 70 watts. So kailangan natin 70 watts din yung papalit natin.
Pero bago yan, check din natin yung kanyang transformer. So tanggalin ko muna yung pinakaulo ng kanyang base para matingnan natin kung anong klaseng transformer yung nakalagay sa kanya, kung 70 watts ba. So yan guys, nakita natin yung kanyang transformer. Press lang siya 70 watts. Ngayon kuha lang tayo ng bulb. Tapos testing na natin. So ito guys, nakakuha na tayo ng bagong bulb, 70 watts din. Yan Osram. So ikakabit ko muna ito. Tapos baba ulit tayo, saka natin tetestingin. So ito yung itsura niya guys. Yan, bago. $70 watts. So lagay muna natin. Ay, pumasok. Ayan, pumasok din. So, baba muna ulit tayo guys. So yan guys, naigabit natin yung supply. Akit na ulit tayo. Akit na ulit tayo guys para makita natin yung kung gumagana na siya. So guys, may ilaw na siya. So okay yung ating bumbilya, okay yung transformer niya, pero maghintay pa tayo ng mga 1 minuto kung talagang mag-e-energize siya ng tuloy-tuloy. Kasi pag may tama yung kanyang ignitor at saka yung kanyang transformer, magkikirap yan. So antay muna tayo ng mga 1 minute sa kanyang pag-e-energize. Guys, naka 1 minuto na tayo. Sa palagay ko ay okay naman yung transformer niya at saka yung kanyang ignitor, at bago naman yung kanyang bulb. Makikita nyo maliwanag na yan. So pwede natin ibalik yung cover. Tapos habang naghihintay ako kanina, kinabit ko na itong kanyang tornilyo, yung tatlo, para mahigpit na. So ngayon nga guys ay babalik na natin yung cover nya. Yan. Gusto muna natin maganda itong ating camera.
At ito nga guys, natapos na natin itong isang poste na to. Ayan. At umiilaw na uli siya. Ayan guys, lilipat naman tayo dun sa kabila. Meron dun dalawa na kukurap-kurap. Siguro ano yun, ignitor or valve. Tatlo lang naman yung checkin natin dun eh. Ignitor, yung valve at saka yung kanyang transformer. So tanggalin na natin itong marking dito. Ibig sabihin yan, okay na yung ating poste. So ligpit ko muna itong mga gamit dito, yung ating extension wire at saka itong brace ng ating lifter. So yan guys, paklasa na uli. So ngayon guys, tayo sa kabilang location at naikasa na rin natin yung ating brace para sa lifter. At ito yung poste na ating i-repair ngayon. Bali dalawa to magkatapat. Ayan, dito yung isa. So yan. At magagamit na rin natin guys yung kinabit natin dito na power outlet. Ayan guys, ito yung silbi ng paglalagay natin ng power outlet dito sa malapit sa location ng ating mga poste. Yan, yung ating mga post light. So hindi na tayo maghihila ng pagkahaba-haba para makakuha ng power supply. So ito na yung gagamitin natin ngayon. So ngayon guys, nasa kabila yung aking Arabia o yung aking push cart. Nandun yung ating mga gamit. So dadalhin ko muna rito guys. So ito na yung ating mga gamit guys. Ayan mga idol, oh. Medyo hinahabo pa tayo. So ito yung layo ng pagkukuha natin ng power source. Yung dati simula rito, yan, hanggang dun sa may corner. Ngayon, makukuha na lang natin ng supply ngayon. Simula rito, ito lang. So yan, ito yung ating extension cord. Ito na. Ganyan guys. Yan yung may sistema na trabaho. Tayo mismo yung gagawa ng paraan para mapadali yung ating trabaho, lalo pag wala tayong helper. Ayan, oh. So hindi na natin kailangang umangal para lang magkaroon tayo ng kasama dito sa trabaho. Dahil wala namang ibibigay sa atin dahil may kanya-kanya silang trabaho. At ayoko din naman makaabala ng ibang mga kasamahan natin dito dahil may kanya-kanya kaming trabaho. So tiyagaan lang tayo guys dito sa trabahong ito. So ngayon, saksak ko na itong ating lifter. Ayan. Alright, tapos medyo pahinga muna tayo guys.